mga kababayan ni Princess Abante. Eh, syempre, panghuli na ito. Oo, ayusin ko lang ha. Ito, Princess Abante. May tirada na naman kay Sara. Alam nyo, sa totoo lang, parang nananadya to si House Speaker Martin Romualdez eh. Bakit? Pagkatapos na hindi nanalo si Bini Abante, ginawang spokesperson si Princess Abante. Parang nananadya, no? Ikaw talaga, House Speaker, eh, sinasadya mo talagang gawing spokesperson si Princess Abante. Eh. Ayun tuloy, nakapaghiganti kay Sara. Tignan mo, inaraw-araw si Sara. Di ba? Kita nyo mga kababayan? Inaaraw-araw si Sarang tirahin. Oo. Mukhang nang-aasar to si House Speaker eh. Parang sinasadya to eh. Talo si Abante ah. Sige. Hanap din ng paraan para makabawi. Gawin nating spokesperson yung anak. Eto mga kababayan. Nako. Anong sabi dyan ni Princess Abante? House spokes answer BP Sara claim of bribery for impeachment senators. Eto, sasagutin na ni ano yan, Princess Abante. Actually, talaga, House Speaker talaga. Ang galing mo po. Kahit tambalos-los man tayo, basta hindi tayo kawatan. Ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ha. Pasadya. Attorney Princess, good morning po. Ah. Ma'am, natanong ko rin po nito kahapon na si spokesperson o impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong alegasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga alegasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga. Narinig mo? Kailangan siguro make sure natin sa mga paratang na ganyan at hindi natin laging idaan sa intriga, mga kababayan. Di ba? Bakit? Mismong si Yussi Claire Castro na nga nagsabi na ito si Sara, source of fake news. Di ba? Source of fake news. Tapos ngayon nagpakalat na naman. Ano nga ba? Bakit nasabihang hindi natin idaan sa intriga at sigurado natin na yung mga sinasabi natin ay totoo. Ang sabi kasi ni Sara, hindi na daw binasa ng mga pumirma ng mga congressman yung impeachment laban sa kay Sara. Hindi daw binasa. Pirma lang daw ng pirma. Wala na daw, hindi na daw binasa. Ay putang ina. Kung basahin nga lang natin dito yung 7 articles of impeachment, kahit panuorin mo na si Sara, makikita mo na sa kanya. Bakit nga ba naging 7 articles of impeachment at bakit ka pipirma na ma-impeach siya? Sa mukha mo pa lang tanungin mo saan mo dinala, hindi mo sagutin. Sino yan si Mary Grace Piatos, hindi mo sinagot. Magkano ang naubos, hindi mo rin sinagot. Nagtutulakan pa yung mga staff mo, tapos pag tinanong, nahihimatay. Kailangan pa bang i-memorize yan at babasahin kaya ka pupirma doon na ma-impeach siya? Kaya nga sabi ni Princess Abante, dapat kasi i-sure natin yung mga bawat sasabihin. At dapat patutuhanan natin, huwag idaan sa puro intriga. Di ba? Patuloy natin. Ano pa? Yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na
congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, na, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga Oh, narinig nyo, sabi ni Princess Abante, baka nasanay lang kasi itong grupo ni Sara at sa mga kampi nila ni Sara na bawat galaw may bayad. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, tama naman, mga kababayan, sabi ni Princess Abante. 'Di ba? Yung manok, kung sino yung pumutak, siya yung nangitlog. Diba? O, gets nyo ba, mga kababayan, yung sinabi ko? Mahirap kasi magsalita na wala tayong proof. Pero, ang sabi ni Princess Abante, sa madaling salita, kung yung manok na putak ng putak, siya yung nangitlog. Sa madaling salita, yung nagsabi na yung mga kongresistang pumirma nakatanggap ng 150 million, according nga yan kay Tio Moreno na dating ni Sara, staff ni Sara, na allegedly, narinig ko lang na bawat congressman daw na pipirma makatanggap ng 150 million. Pero ang sabi, allegedly. Sa madaling salita, haka-haka lang, chismis lang. Diba? Siguro naman mga kababayan, may mga salamin naman siguro sa kanila. Bakit mga kababayan, nabalitaan nyo ba na si Martin Romualdez nagpadala ng sobre at nilagay sa lamesa? Wala naman Si Martin Romualdez ba ang napatawag sa Kongreso at si Gloria Mercado ba, si Martin Romualdez ba ang sinabi na inabutan ako ng sobre sa lamesa Hindi ko nga binuksan kasi alam ko may issue sa confidential fund yan. Madadawit pa ako. Si Martin Romualdez ba ang nagpadala ng sobre sa lamesa? Parang iba naman yata. Di ba? Si Martin Romualdez ba ang nireklamo ni Gloria Mercado doon? Parang hindi naman si Martin ang nireklamo na namigay ng sobre, ngunit hindi niya binuksan. Panoorin nga natin mga kababayan kasi hindi daw binasa ng mga kongresista at bayad daw ang mga kongresistang pumirma sa impeachment sa Congress. Basahin nga natin dito mga kababayan, panoorin nga natin kung Martin Romualdez ba ang sinabi ni Gloria Mercado na nagbigay ng sobre. Ito mga kababayan, para maklaro natin. Ito. Ito Pakinggan natin. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair It's for you very to be sad. given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The Ayan. envelopes where the money was. Comsec, So Okay. it's 9 envelopes. kuha po yung So envelope. it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when the time when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you at I the was 64. time? 64. Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan after Kita nyo mga kababayan? Kita ninyo?
Hindi po si Martin Romualdez nag-abot ng sobre. Si Gloria Mercado, binalik yung sobre na 9 na piraso na may laman lahat, hindi niya binuksan. O bakit nga ba siya abutan ng 9 na sobre sa lamesa niya? For what? Ano yun, bonus? Tapos 9? Aba, sa isang taon mo, sa 2 taon mo, 9 na sobre, 9 na envelope. Na. Tapos sasabihin pa, sa according kay Princess Abante, lahat daw ng kongresistang pumirma na ma-impeach si Sara, binayaran 150 million. Pagkakalam ko, yung 150 million, yan yung bayad ni Digong sa abogado niya na si Kaufman. Ay, nako, Christian San Agustin, kung ako sa'yo, magsaing ka dyan. Oo. Alam mo, ito si Christian, sa totoo lang, nakakaawa. Oo. Para itong pusa na hindi mo nabigyan ng yung treats. Kung ano-ano pinaglalaban. Ang layo ng pinaglalaban mo, Christian. Sa totoo lang, Christian, magdasal ka na lang at sabihin mo sana bukas, makalawa, yayaman ka sa pamamagitan kay Sara. Ba, hindi yung ang laki ng pinaglalaban mo dyan sa comment section. Hindi naman kita maintindihan kung ano yung pinaglalaban mo. Di ba, mga kababayan? Gracious Grace, hello po at sa Sirisa Force at kay Sir Joel CJ. Hello po at kay Chi Sirisa Force, hello po. At sa Sirisa Force po, sa inyong lahat, maraming salamat. Di ba? Tignan ninyo, mga kababayan. Sabi ni Princess Abante, Mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am. Kakabit lang din po ng istoryang impeachment. May stand po si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, di na kailangan sabihin kung ano yung posisyon niya. Guilty ba or not guilty? The Senate Minority Leader is calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict or sabihin na convicted or acquitted based on their own judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Na sana ituloy na nila yung impeachment trial. di ba? Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, mahirap yung ganyan. Alam nyo, mga kababayan, sa panahon noon, mahirap magkwento nung panahon ni Apo Lakay. Mahirap magkwento na si Apo Lakay, may na-rape, may nabugbog, di ba? May pinatay, may binaril, biktima ka ng martial law. Mahirap kasi wala pang Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Yeah, wala pang reels noon. Pero ngayon kasi, hindi mo na maluko yung taong bayan at sabihin mo hindi ka nangurakot pero hindi mo masagot kung saan mo dinala. Hindi ba pamungurakot ang tawag doon? Ngayon, bibigyan ko kayo example, mga kababayan. Binigyan kita ng 100 million. Inubos mo sa 11 days. Tapos wala kang resibong may pakita sa akin kung ano ang binili mo. Bagkos ang binigay mo, pangalan ng tao na nakatanggap dun sa 100 million. So, anong tawag sa'yo? Di ba pag nagtrabaho nagtrabaho ka sa isang kumpanya? Di ba pag nagtrabaho ka sa gobyerno? Kung ikaw, government worker, tapos ang lakad mo, ang trabaho mo ay may patungkol sa gobyerno. Di ba lahat doon liquidated? Yung nagastos mo kasi refundable yun? Paano i-refund ng gobyerno yan kung hindi nila alam saan mo ginamit? Di ba? Romana, katanda-tanda mo na, magpaniwala ka pa sa issue. Kent Idol, totoo bang umuwi na si Digong ngayon tapos may basa ako na may gigilitan ng liig na nakita ko sa FB. Ma'am Romana, maedad na tayo, huwag ka na magpaniwala sa ganyang issue na makauwi si Digong. Ito, example ko sa Ma'am Romana, ako hindi kita inaway. Ganito lang ang masabi ko. Yung matanda sa Pangasinan, nagnakaw ng mangga na kulong.
So, yung nagnakaw ng mangga na kulong, paano pa yung pumatay ng 30,000? At mismo inamin niya sa mismong Congress at sa Senate. Sa tingin mo, makauwi pa yun? At sa tingin mo, makagilit ako ng leeg? Hindi. Kung gilitan lang ang usapan, ma'am, pwede man ako bumili ng 10 kutsilyo at saksak ko dito sa sarili ko eh. Pero yung ang tanong kasi, ako, possibility, pwede ko saksakin sarili ko, ura-urada. Kasi kamay ko ang hawak ko. Pero yung sabing makauwi si Digong, hindi makauwi si Digong. Balita nga ni Pulong, mga kababayan, balita nga ni Pulong, payat na daw si Digong. Payat na daw si Digong. Kung payat, anong sunod? Mamamatay. Ganun lang. So ganun po 'yon, mga kababayan. Ako, anytime pwede ko maglaslas sa liig ko. Ang problema lang, anytime ba makauwi si Digong? Yun lang naman eh. Walang problema maglaslas. Laslas lang naman. Pag nilaslas ko yung liig ko, namatay ako, thank you. Di ako naniwala, Lods. Kaya nga, Ma'am Romana, di ba? Huwag ka man paniwala dyan. Pag ako naglaslas, gagawin ko yan, mamamatay ako. Ang tanong kasi, si Digong, kailan ba uuwi? Kasi, ang hirap kasi mahirap kasi umasa sa wala, di ba? Para, alam nyo, yung paglalaslas na hinahanap ng DDS sa akin, para ka lang ng ligaw na 1 taon ka nang nag-antay, hindi ka pa rin sinagot. Di ba? Para ka lang ng ligaw na 1 taon ka nang nangligaw, hindi ka pa rin sinagot. 1 taon ka na nangligaw, hindi ka pa rin sinagot, hindi ka pa titigil. Kaya yung mga DDS nagtanong sa akin, magilit ka na, pauwiin nyo muna. Siguraduhin mo na magilit ka, panindigan mo yan. Kaya minsan, pag nag-message sa page ko, sinasabi ko, siguraduhin mo rin na makauwi si Digong. Kinalawang na yung panggilit ko. Diba, itong mga DDS kasi, ito yung mga taong naniniwala na ang buwan ay nakatira si Santa Claus. Yung mga DDS, yan yung mga tao na may mga utak bato. Napalitan na ng abog. Buhangin na yung utak nila. Bakit? Yan yung mga tao na naniniwala na may Santa Claus. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin kasi mismo lahat ng binalita natin dito may source. Sabi ni Pulong, si Digong daw payat na. Times 2 daw ang payat. Nung unang punta niya payat, mas payat daw ngayon. Anong sunod pag sobrang payat? Di mamamatay. Ganun lang. Hindi ko naman sinabing mamatay na siya. Ang sabi ko, mamamatay na. Magkaiba kasi yung imperpektibo, kontemplatibo, at perpektibo. Imperpektibo, perpektibo, kontemplatibo. Di ba? Tinuro sa inyo ng high school yan sa Filipino subject. Yan yung tinatawag na past, present, at past tense. Imperpektibo, perpektibo, at kontemplatibo. Magkaiba kasi yung mamamatay na, mamamatay pa lamang, at papatayin pa lang. Ganon yun. Di ba ngayon, mga kababayan, may natutunan kayo sa akin, hindi ako teacher. Yan yung mamamatay pa lang, papatayin pa lamang, namatay na. Magkaiba yun. Di ba? So yun lang ha, mga kababayan. Ma'am Chai Chair, may love shoutout, at sa Sirisa Force, ayan, patayin mo na kinto. Yan yung mamamatay na yun, papatayin pa lang, namatay na. Di ba? Ganon yun. Alam nyo na. Hindi pa. Past, present, and future tense. Di ba? Di ba? Napa-English kayo. Filipino subject lang ang sabi ko eh. Tinagalog ko lang. Kontemplatibo, imperpektibo, tapos perpektibo. Ganun yan. In English nyo lang eh. Past, present, and present tense. Ma'am Romana! Nako, alam mo na, Ma'am Romana. Pasensya ka na, hindi kita inaaway ha. Sabi ko, ma'am, may edad tayo. Huwag na tayo magpaniwala sa mga kwentong barbero. Alam nyo, magpaniwala kayo sa kwentong walang kwento, walang kwenta. Nako! Kaya tignan nyo, kadalasan sa mga DDS hindi yung mayaman. Bakit? Nagpapaniwala sa kwento. Tignan nyo, ang sabi, tumaya ka dito, itayaan mo yung birthday ni Digong. Di ba? Imposible na mga DDS na mahilig tumaya sa loto, hindi nyo to tinayaan. Kailan si Digong inaresto? Birthday ni Digong. Ilang buwan na si Digong? Anong year ngayon? Tatayaan nila yan. Putang ina, pag may DDS na nood sa akin yan, tatayaan sa loto yan.
Kung sino yung DDS na nalo, ha? Tandaan ninyo, mga kababayan, mga loyalista at kakamping, huwag kayong tumaya, ha? Tandaan ninyo, si Digong inaresto March 11, 2025. Tapos si Digong, birthday niya, 28. Tapos, ilang buwan na si Digong doon? Anong year ngayon? Ilan anak niya na pumunta doon? Tayaan nyo yan. Baka sakali manalo kay Lotto. Tapos DDS ka. Ngayon mo ipamukha sa akin na ako yung mayaman na DDS Kent dahil sa'yo. Magkanong jackpot ng Lotto ngayon? Di ba? Si Digong inuli March 11. Birthday niya, 28. Ilang buwan na siya doon? 3 months na. Ilan anak niya pumunta doon? Kumpleto lahat. Sunod, ilan asawa niya? 2. Sunod, ilang taon na siya? 70. Hindi 6 na libro na. 6 na libro. 6 na numero na. Jackpot yan, 649. Di ba? Baka sakali manalo kayo sa Lotto, tayaan nyo yan, ha? Malay nyo, pamasok yung 3. Balato naman, ipalipad nyo na lang dito. Pag nanalo kayo sa Lotto, ay palipad nyo na yung super chat, super sticker nyo na lang, ha, sa akin. Tayaan nyo, maniwala kayo sa akin. Pag yan lumabas bukas, tandaan ninyo, ha? Hinuli si Digong, 11. Birthday niya, 28. 3 months na siya doon. Ilang taon na siya? 70. Ilan anak niya pumunta doon? Lahat. Si Kitty, si Baste, si Sara, si Pulong. 4. Ilan asawa niya? 2. Malay natin, lalabas sa Lotto yan. Alam niyo, may mga tanga-tangang DDS na nood sa akin. Ngayon, itatayaan nila yan. Pag tinayaan nila yan, mga bobo na DDS talaga. Di ba? Sige, irambol ko yung numero. Tayaan nyo, baka sakali, no? Sa sobrang buisit nyo, manalo pa kayo, maging milyonaryo kayo. Tas balikan nyo ako, Ken, balato 1 million. Ay, thank you. Di ba? 2 plus 1, sa Billionaire News. Di ba? 11, 28, 342. Ay, Diyos ko. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat. Thank you. Mag-ingat kayo. Hindi ko na po kayo maisa-isa, si Risa Force, Mama Marites, ayan. At sa lahat po na nandyan na. Ganon na lang talaga. Ma'am Jim H.A., ayan. Queen Lioness, Ma'am Chaicher, Sir Joel, sino pa? Hindi ko na maisa-isa na Ma'am BMV, Ma'am Marites Mosne, Ma'am Aileen Sutilo, Lilibet Jose, Melda Lieda, and kay Sir Tommy Sirisa Force. Ayan, at kay HRS Cree, ayan. And Lisel Cordillo, Miguel Love shoutout. And sino pa? Nandiyan, Macnario, ayan. At sa lahat po na nandiyan sa inyo, Sir Joel, ayan. At Sir Kenry, Ma'am Priscilla, Raida, Edward Lacheca, Ana Abadilla, ayan. At sa inyong lahat, hindi ko na maisa-isa. Maraming salamat po. God bless. Thank you po, mga kababayan. Good Samaritan. And kay Maria Juliet Caro, at sa lahat po nandiyan. Thank you so much po, and bye-bye.